Hello, good morning. Magandang umaga po. Lawrence Santa Ana, ang ka-Lawrence nyo sa social media, sa Facebook. Umaga na naman. Ngayon po ay Linggo, Sunday, ikapitong araw. Naalala ko po nung nagbabasa ako ng Bible, nilikha ng Diyos o nilalang ng Diyos ang mundo. Ibig sabihin, nilalang niya ang katubigan, ang kalawakan, ang kalupaan, at mga hayop na iba-ibang uri, tulad halimbawa ng naglalakad, gumagapang, lumalangoy, at lumilipad. Yan po. 6 na araw niya pong ginawa, at noong ikapitong araw, siya ay nagpahinga. Ganoon din po ngayon tayo. Nagtratrabaho po tayo, Lunes hanggang Sabado, 6 days. At yung ikapito, Sunday, dapat po ilaan natin sa Diyos bilang papasalamat sa mga biyayang binibigyan niya sa atin at patuloy niya tayong binibigyan ng hininga o binibigyan niya tayo ng hangin na ating hinihinga. Binibigyan niya tayo patuloy na binibigyan niya tayo ng araw na nagbibigay liwanag sa mundo. Diba? Binibigyan niya tayo ng gabi. Nilikha niya rin ang mga bituin bilang palamuti sa kalawakan. At binigyan niya rin tayo ng buwan na siyang magsisilbing liwanag sa gabi. Bilang kapalit ng mga biyayang binigay ng Diyos sa atin, isa lang ang pinag-uutos niya sa atin na dapat nating gawin o gampanan. Sundin ang lahat ng kanyang utos, sundin lahat ng kanyang kagustuhan. Yun lamang po ang hinihiling niyang kapalit sa lahat ng biyayang binigay niya sa atin. Ang una nating pasalamatan, binigyan niya tayo ng buhay. Kaya tayo, tulad ko, binigyan niya ako ng buhay, kaya nakapagsasalita ako ngayon sa harap ninyo, naririnig niyo ako. Tandaan po natin huwag po natin wawaglit sa ating isipan na ang linggo ay dapat pailaan natin sa pagpapasalamat sa Diyos at ating repasuhin o balik-aral ang kanyang mga kautusan, ang kanyang mga kagustuhan na bilang obligasyon natin ng pagtanaw ng utang na loob kay Yahweh o kay Jehovah. Yan mga, tanda natin, linggo po yan. Kaya medyo haluan po natin, medyo spiritual. Spiritual, alaala po yan. Ngayon, pumunta naman tayo sa pantao ng mga kautusan o mga batas na ating susundin. Yan, o mga opinyon. Noong nakaraan pong araw, sinabi ko kay Ka-Google, bigyan mo ako ng bagong pananalita para ito naman, para mabago naman yung opening remarks. Sabi ni Ka-Google, Lawrence, gamitin mo yun sa Article 19 ng Civil Code, sabi niya. Ano ba yung sinabi doon? Ganito yung sinabi ni Article 19 ng Civil Code. Sabi niya, every person must, in the exercise of his right, in the performance of his duty, act with justice, give everyone his due, and observe honesty and good faith. Yun po sinabi raw ni Article 19 ng Civil Code. Ibig sabihin, bawat tao sa kanyang paggawa ng kanyang karapatan at pagganap sa kanyang tungkulin, dapat umakto siya o gumawa siya ng may katarungan o naayon sa katarungan. At ibigay natin o ibigay mo ang nararapat sa kung kanino man. Kung halimbawa si isang tao may katransak ka na ang share niya ay 50%, ibigay mo yung 50%, wag 49%. Yun po ibig sabihin nun. At sabi pa niya, obserbahan natin ang honesty o katapatan. Pero sabi ni Billy Joel,
honesty is such a lonely world. Para ibig sabihin, hindi na uso ang honesty at katapatan. At yung panghuli, sabi niya, obserban natin, ang mabuting pananampalataya o mabuting kalooban. No, yan po. Lahat po yan na sinasabi ni Article 19 para po sa mga manggagawa ng executive, judiciary, at legislative. Para sa atin po lahat yan. Lahat po ng manggagawa, maging sa pribado o sa gobyerno, tandaan po natin yung Article 19. Ang sabi ni Article 19, every person must, in the exercise of his right, in the performance of his duty, act with justice, give everyone his due, and observe honesty and good faith. Tandaan po natin yan, wag po tayong manlamang ng ating kapwa. Kung meron po tayong utang na 50 pesos, wag po natin ibabalik na 49. Balik po natin ng 50, kung pwede, bigay natin yung nararapat na tubo. Yan po yun. Yan po ang bago muna natin gagamitin. Reminder! Para sa lahat ng nagtatrabaho sa executive, judiciary, at legislative. Yan. Gandaan po natin yan. Para simple lang naman niya, lahat ng kautusan ng Diyos bilang kapalit ng utang na loob natin sa Kanya, na tayo ay Kanyang binigyan ng pagkakataon na mabuhay sa mundo. Binigyan niya tayo ng hangin, katubigan, kalawakan, araw, buwan, at mga hayop na pwede natin nagiging kaibigan at pwede rin nagiging laman, sikmura o pagkain. Yan po. Sundin po natin yung utos ng Diyos o sundin po natin yung utos o nakatitik sa mga aklat ng batas. Ayan mo, yan lamang po. Pasakali lang po yan. Ano po bang issue? Sa totoo po kahapon, paulit-ulit. Yung mga issue sa YouTube, sa Facebook, NBI, Regional Director, binawi niya yung sinabi niya, nagpa-interview siya, sabi niya, nahuli na yung 5. Tapos kinabukasan, binawi niya, fake news daw yung sinabi niya. Yun yung mga issue kahapon. Tapos mainit pa rin yung si Pulong Duterte, Manscarpio, Michael Yang na silang smuggler ng illegal drugs. Yan po yung mga issue kahapon. Meron pa yung impeachment kay Sara Duterte. Natalakay ko na po lahat yung mga impeachment na yun. Saka yung proseso, sino yung mga impeachable officers, ano yung mga batas, ano ba yung mga nilabag nila sa Constitution, na grounds for impeachment. Natalakay ko na po lahat yan. Ngayon, ang kahapon, medyo wala na issue. Yung tungkol kay Gerald Bandag, ang mamamatay tao na pumatay kay Percy Lapid. Yun. Wala yung kahapon. Si Apollo Carion Kibuloy, ang son of God, natatakot sa warrant of arrest. Yun, wala rin po yun. Si Alice Goo, also known as Huaga Ping. Hindi Go Pings na yung best friend ni Herminio, Harry Roque. Hindi Go Ping. Huaga Ping. Huaga Ping. Yung mga yun, at saka yung si Kibuloy at yung 5 niyang co-accused. Si Bantag, yan. Ang katalakayan ko ngayon. Nung bagong State of the Nation Address sa PBBM, sabi ko, Mr. President, dapat bago ka mag-SONA, mahuli na si Bantag at si Kibuloy. Dahil pag hindi mo sila nahuli, habang mag-speech ka o na-address mo ang Kongreso, ang buong Pilipinas sa SONA mo, sabi ko, baka tinatawanan ka ni Bantag at saka ni Kibuloy. Kasi hindi mo sila mahuli. Ngayon, tapos na yung SONA mo. Kaya babalik ko na naman yung issue na yan. Bakit hindi mahuli o hayo ulihin si Kibuloy at si Bantag. Yan po ay nagpapakita o sumasalamin po na napakahina po ng ating justice system. Mahina ang justice system natin. Hindi masyado umiiral ang rule of law. At hindi ginagampanan ng mga law enforcer ang kanilang gawain o ang kanilang job description, lalo na sa PNP.
Ang job description nila, to serve and protect. Ibig sabihin, maglingkod at mangalaga sa taong bayan. Ayan po ang job description ng Philippine National Police. Ngayon ang tanong, bakit ayaw nilang hulihin si Bantag at Kibuloy? Totoo bang hinahanap nila si Bantag at Kibuloy? O moro-moro lang yung kunyaring paghahanap para arestuhin si Bantag at Kibuloy? Yan po mga katanguan. Dahil lahat ng puwersa ay nakibongbong Marcos. Lahat ng makinarya ng gobyerno nakibongbong Marcos. Lahat. Pero bakit dalawang tao lang? Hindi niya matukoy kung nasaan nagliliwaliw, kung saan naglalamierda, kung saan nagpapasarap. Hindi niya matukoy. Buong makinarya ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas nasa kamay ni Bongbong Marcos bilang Commander-in-Chief. Pero bakit hindi niya mahuli yung puganting mamamatay tao at puganting manggagahasa ng mga bata? Kaya challenge ko na naman to sa iyo, Mr. Marcos, Mr. President. Sabi ko noon, dapat bago ka mag-SONA, mahuli mo si Bantag at Kibuloy. Tapos na yung SONA mo. Ano na naman kayang sasabihin kong okasyon na bago dumating yung okasyon na yun, mahuli mo na yung puganting pumatay kay Kaper Silapid at yung puganting manggagahasa na si Kibuloy. Sabihin na lang natin para mahaba-haba yung panahon mo, Mr. Marcos, Commander-in-Chief, hanggang December 31. Tapos na yung Pasko, tapos na yung maraming holidays na matatapos nun. Pasko, 25, tapos. Pagbigyan pa rin kita, January 2 ng 2025, para magbagong taon muna si Bantag at si Kibuloy. Pero mas maaga sana, Mr. President, bilang Commander-in-Chief, mas maganda before filing ng COC o Certificate of Candidacy para sa 2025 election, meaning sa October, bago yung first day o yung araw ng paghahain ng COC, dapat mahuli mo na si Bantag na mamamatay tao at si Kibuloy na manggagahasa ng mga bata. Yan po Mr. President. Dati sabi ko bago mag-SONA hindi mo nagawa. Hindi umiral ang rule of law. Ngayon, hanggang ngayon hindi umiral yung rule of law kasi hindi mo pa nahuli si Bantag at Kibuloy. Ngayon, pag umiral ang rule of law, meaning nahuli mo na yung dalawa, si Bantag at si Kibuloy, saka naman iiral ang justice system. Ano ibig sabihin ng justice system? Siyempre, dadaan sila sa proseso, haharap sila sa korte, babasahan sila ng sakdal, meaning arraignment. Babasahin kung ano yung kanilang nagawang krimen, tinatanggap ba nila na ginawa nila o hindi. Siyempre, sabihin nila, not guilty. Kaya magsisimula ang proseso na didinggin sila na tulad nung ginawa ng Diyos sa Hardin ng Eden, na nung nagkasala si Eva at Adan, kinain nila yung prutas na bunga ng kahoy na pinagbabawal ng Diyos. Bagamat alam ng Diyos na nagkasala na si Eva at Adan, hindi pa niya agad sila pinarusahan. Ano sabi ng Diyos? Eva at Adan na aking nilalang, nasaan kayo? Bakit kayo nagtatago? Lumabas, Eva at Adan. Sabi ni Eva at Adan, Panginoon, sabi niya, nahihiya po kami kasi wala pong saplot ang aming katawan. Ayan. Ibig sabihin, binigyan pa rin ng Diyos, si Eva at Adan, ng due process. Pinakinggan pa rin niya ang kanilang katwiran, pinakinggan niya ang kanilang side. At nung napakinggan niya ito, sa kanya sila hinatulan sa pamamagitan ng pagpapalayas
sa Garden of Eden. At sinabi niya kay Eva at kay Adan, ang bawat kakainin ninyo ay pagpapaguran nyo at pagpapawisan nyo. No, ganun po ha. Yun po nagsimula ang due process o yung angkop na proseso na ibig sabihin, before you condemn, you must hear it. Sabi dapat, bago mo siya kondenahin, bago mo hatulan, pakinggan mo muna siya. Yun. Meron naman yung kasabihan, iba na, I may not agree of what you say, but I will defend to the death your right to say it. Sabi na, maaring hindi ako sumasang-ayon sa mga sinasabi mo, pero pagtatanggol ko hanggang kamatayan, ang karapatan mong magsalita at sabihin ang iyong panig. Yan po ang due process. Ibig sabihin, yan po ay ibibigay, kikibuloy at kibantag pag sila po ay sumuko at humarap na sa hukuman at sila ay sinakdal kung sila ba ay totoong nagkasala o hindi. At kung sinabi nilang hindi sila guilty, siyempre magsisimula na po yung pagdinig, paglilitis. Pero ang problema po, sabi ko na naman, tulad ng tinalakay ko ng linggi ng wika, only in the Philippines, salit sa korte, sa hukuman, ang judge, Pilipino, ang tiga-usig, Pilipino, ang tagapagtanggol, Pilipino, ang nagrereklamo, ang nagsasakdal, Pilipino, ang nasasakdal, Pilipino, ang mga saksi, Pilipino, ang interpreter, Pilipino. Pero, at nasa Pilipinas sila. Pero ang ginagamit nila, wikang banyaga o Ingles. Hindi ba napakalaking kaistupiduhan nito? Diba? Tulad nung panahon ni Tower of Babel. O, diba? Nagpatayo si Nimrod ng tore. Gusto niyang abutin yung langit. Sabi ng Diyos, ambisyoso ka Nimrod. Gusto mo pa akong pasyalan dito sa langit. Sabi ng Diyos siguro, gano'n yung sabi ng Diyos. Guguluhin ko ang mga tao. Diba? Giniba niya yung tore. Nagpahangin siya ng malakas. Tapos nung natapos na yung hangin na malakas, alikabok, humupa, hindi na sila magkaintindihan. Kaya yung halimbawa, dalawa na nagkakaintindihan, o tatlo sila nagsama-sama. Maring nagpunta sila ron sa lugar na tinatawag na Africa ngayon. O yung iba naman, nagsama-sama. Doon naman sila napunta sa tinatawag na Europa ngayon. O yung iba naman, napunta sa Asia, o diba, sa China, Japan, Middle East, Philippines, Bangladesh, Pakistan. Nagsama-sama sila. Ibig sabihin, bawat bansa binigyan ng Diyos ng sariling wika. Pero sa Pilipinas, scammer talaga ang Pilipino. Bakit? Binigyan nga tayo ng sariling wika natin, Pilipino, Tagalog. Gusto pa nating angkinin yung wika ng mga Amerikano. Diba? Gusto pa nating angkinin, may sarili tayong wika. Diba? Ganyan ang Pilipino. Hindi lang sila magnanakaw sa pera. Hindi lang sila magnanakaw sa kapangyarihan. Magnanakaw pa ng wika. Diba? Ganyan ang Pilipino, pati wika ninanakaw. Yun ang problema sa korte. Pare-pareho silang Pilipino at nasa Pilipinas sila, pero dayuhang wika ang ginagamit. Pero ang nakakatawa, pagkatapos ng hearing, lalabas yung judge, lalabas yung taga-usig, lalabas yung tagapagtanggol, lalabas yung mga saksi, lalabas yung interpreter. Pero bago pala yan, di ba English sila ng English? Yung akusado at complainant, bagamat naririnig nila yung usapan ng mga abogado sa judge, hindi nila naiintindihan. Samantala ang nakataya sa kanila, buhay, kalayaan, at kinabukasan ng kanilang pamilya.
pero hindi nila nauunawaan o naintindihan yung nangyayari sa loob ng hukuman. Meron nga akong naatinan doon na hearing binabasahan ng hatol yung isang lalaki. Parang hindi siya kumikibo, pangiti-ngiti lang. Alam mo nung natapos yung hatol, pinaliwanag ng abogado niya kung ano ibig sabihin ng hatol. Nung pinaliwanag, alam mo, nag-iiyak, naghagulgol, umupo sa sahig. Dahil makukulong pala siya ng 8 taon. Sipin mo. Kaya dapat sa hukuman, bawat salitang lumalabas sa bibig ng tagapagtanggol, taga-usig, mga saksi at ng hukom. Dahil sa ang nakataya ng akusado ay buhay, kalayaan at kinabukasan ng kanyang mga anak, dapat bawat salitang lumalabas sa mga bibig nila naintindihan o nawaan na mabuti ng akusado. Di po ba? Ganun po. Pero obserbahan niyo po sa hukuman, lalo na rin sa mga probinsya. Siyempre, yung mga akusado hindi masyadong nakapag-aral, hindi nakaintindi. Parang wala lang. Naririnig niya nagsasalita sila, pero hindi niya naunawaan. Kaya yan ang problema ng Pilipino. Hindi lang magnanakaw ng pera, magnanakaw pa ng magnanakaw pa ng lingwahe, wika. Binigyan na nga tayo ng sarili nating wika ng Diyos. Gusto pa nating gamitin o nakawin yung wika ng Amerikano o ng mga British. Yan po isang problema po pag nasa hukuman na. Balik tayo kay Buloy at Bantag. Sige, di ganon. Ngayon, sinasabi ni Bantag, mula pa noon siya inosente, si Kibuloy siya din ng inosente. Pero takot na takot sila sa warrant of arrest. May kasabihan nga ang isang inosenteng tao dapat ay kasimbangis na isang leon na umuungol na handang harapin ang mga krimen na ibinibintang sa kanya. Pero ang taong nagtatago o tumatalilis, pinapalagay na siya ang may gawa ng krimen na ibinibintang sa kanya. Yan po. Ngayon, nagtatago si Kibuloy at Bantag. Ibig sabihin, sila ang may gawa ng krimen na binibintang sa kanila. Alam nilang sila ay makukonvict, kaya sila nagtatago. Alam nilang sila ay hahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo, kaya sila nagtatago. Nagtitake sila ng chance na baka sakali makalabas sila ng Pilipinas. Yaman po Ngayon, balik tayo sa justice system at rule of law. Rule of law, umiiral ba? Dapat kung umiiral ang rule of law, dapat matagal nang nahuli si Bantag at Kibuloy sa limang co-accused ni Kibuloy. At kung nahuli na sila, saka iiral yung katarungan. Una, sa paglilitis, hahanapin ang katotohanan. At pag nahanap yung katotohanan, ibibigay yung katarungan kung kanino nararapat ang katarungan. Ganyan po ang proseso ng justice system o ng rule of law na tulad ng ginawa ni Yahweh o ni Jehovah sa Garden of Eden nung nagkasala si Eva at Adan. Yan. Maiksi lamang po to, parang reminder lang. Kaya Mr. President, dapat bago yung filing ng COC sa October, nahuli na si Bantag, nahuli na si Kibuloy, nahuli na 5 co-accused apat na lang pala, 4 na co-accused ni Kibuloy. Nahuli na si Alice Go, alias Hua Guaping. Sabi ko, hindi yung Guapings ni Herminio, Harry, Roque. Marami. Tapos yung mga iba pang Chinese na involved sa pogo na human trafficking, prostitution, ano pa ba yun? Torture, illegal drugs, nandun na. Dapat lahat mahuli yan, Mr. President. Kasi tinatawanan tayo ng buong mundo. Invite ka ng invite na ma-investor
Sasabihin ng investor, ba't mo kami imbitahan yan? Daming kriminal dyan na hindi mo mahuli. Paano mo masasabi na kami ay secured sa iyong bansa kung kami ay mag-i-invest? Nagliliwaliw dyan yung mga kriminal na pugante, hindi mo mahuli. Siyempre yun ang sasabihin nila. Kasi ang isang bansa, para mag-invest ang mga tao, dapat kung pwede free sa krimen. Di ba? Free sa krimen. Ibig sabihin, walang mga krimen na nangyayari. Yun ang ibig sabihin. Kaya safe yung mga investor. Hindi sila nag-aalala na isang gabi may papasok sa tahanan nila o sa kanilang kumpanya ng mga mandarambong, nagnanakaw. Di ba? Ayan. Kaya Mr. President, ulitin ko ito naman hindi pakiusap to kasi trabaho mo yan bilang Commander-in-Chief. Sabi ko dapat bago filing of COC, sabi ko na bago ka mag-SONA, mahuli mo, hindi mo naman nagawa. Ngayon, before filing of COC, dapat nakakulong na ang mamawati taong si Bandag at ang manggagahasa ng mga batang si Kibuloy dun sa kulungan na masikip, siksikan, mainit, mabaho para masubukan nilang matulog na nakatayo, nakaupo, nakatagilid, nakasabit. Doon mo sila ipakulong dahil sa kagrabihan ng kanilang krimen na ginawa. Walang kapatawaran. Pagpatay at panggagahasa. Yan lamang po, Mr. President. Dedicated to you. Itong content ko na to, para sa iyo to. Sabi ko, ulitin ko public office is a public trust. Dapat ng lingkod bayan, hindi balat sibuyas. May kasabihan, kung ayaw mong mainitan, ayaw mong mapaso, lumayo ka sa kalan. Ibig sabihin, kung ayaw mong napupuna ang mga salitang lumalabas sa matabil mong dila, ayaw mong napupuna ang mga kilos at galaw mo, huwag kang pumasok sa politika, huwag kang pumasok sa serbisyo publiko. Huwag kayong nagagalit, huwag kayong napipikon pag napupuna ang salita at kilos galaw nyo. Ginusto nyo yan na maupo dyan sa pwesto nyo. Hindi namin kayo pinilit, kayo ang nag-apply. At ang job description nyo, maglingkod sa bayan. Yan po, Mr. President. Pagka magagalit sa akin, do not shoot the messenger. Huwag mo patayin yung nagbabalita lang at nagkukwento. Nakikikwento lang ako sa mga vlogger. Ginagaya ko lang sila. Yun po, Mr. President. Before filing of COC, dapat nakakulong na yung mamamatay tao at yung manggagahasa ng bata. Saan sila dapat makulong? Doon sa masikip, siksikan, mainit, at mabahong mga kulungan para maranasan nilang matulog ng nakatayo, nakaupo, nakatagilid, nakabitin na parang paniki. Pag nangyari po yan, Mr. President, umiiral na ang rule of law at simula na ng pag-ikot o paggiling ng katarungan. Okay po, good morning po, magandang umaga. Linggo po ngayon, sabi ko ikapitong araw. Nating kapitong araw, magpasalamat tayo na tayo ay humihinga pa at buhay pa dahil sa biyayang pinagkakaloob ni Yahweh o ni Jehovah. Okay po, Mr. President, have a Sunday. Have a nice Sunday ahead, Mr. President. Thank you and good morning. Salamat po, salamat.